Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte posibleng tumakbo bilang senador o kongresista at maging House Speaker sa halalan 2025. Hindi lingid sa ating kaalaman ang ginagawang investigasyon ngayon ng ICC sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte at ang di umano'y nangyayaring tensyon sa pagitan ng Duterte camp at Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ngayon sa bagong taon na tila lumalapit na ang halalan sa 2025 ay posible di umanong tumakbo ito bilang senador o kongresista at maging House Speaker si dating Pangulong Duterte. Ito'y ayon sa political strategist na si Malu Tequia dahil ayon sa kanya posible di umanong tumakbo si FPRRD sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya'y isang party list representative. At kung sakaling matuloy ito, maari itong mailuklok bilang House Speaker na sa ngayon ay posisyon ni Speaker Martin Romualdez. At dagdag pa nito, inaasahan na rin ang pagsulpot ng mga oposisyon ngayong 2024, lalo na't nalalapit ng muli 2025 midterm national and local election. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Gayunpaman, marami sa ating mga kababayan at lalo na ang mga Duterte supporters ang nagbigay ng kanilang pagsang-ayon at pagsuporta kung sakaling tatakbon nga ang dating Pangulo Duterte. At ayon pa sa kanila, pag si former Pres Duterte ang maging Houseway Speaker diyan sa Kongreso ay siguradong walis lahat ng mga kurap. Diyan na sariling interest lang ang iniisip, hindi ang kapakanan ng taong bayan. Kaya walisin na ang dapat walisin. Mahal na Pangulong BBM, huwag ka pong magdadalawang isip na i-appoint agad si FPRRD sa Kongreso dahil kailangan ng kamay ng bakal diyan. Si FPRRD lang ang karapat-dapat diyan dahil siya lang talaga ang tunay na may malasakit sa bayan. Magandang balita yan. Sana nga tumakbo si Tatay Digong para mapalitan na yung tambaloslos na kung umasta ay parang presidente. Mas maganda talaga na si FPRRD ang mamuno sa Kongreso para mawalis na lahat ng kurap siyan sa loob ng Kongreso. Grabe na talaga ang pamamalabis ng mga namumuno diyan. Sana makonsensya naman sila, kawawa talaga ang taong bayan pag magtatagal pa sila diyan sa pwesto. Kaya mahal na Pangulong Marcos, ikaw ang binoto namin, sana dinggin mo ang panawagan ng maraming Pilipino na sana ay palitan na yan si Tamba at ipalit na lamang si FPRRD para sa ikabubuti ng lahat at para maubos na lahat ng kurap na opisyal diyan sa kamara ng mga ganid sa kapangyarihan. Ayun, no? So, tignan natin itong SWS survey, no? For the top national officials and their net satisfaction rating. And, ayan po, no? So, si President Ferdinand R. Marcos got 47% satisfaction rating. VP Sara Duterte got 61%, which is very good. Next is Juan Miguel Zubiri with 44%, which is good. And Ferdinand Martin Romualdez with 28%. So, moderate. Parang alak lang drink moderately. Diba? So, kita-kita naman natin, no? Kahit anong gawin yung paninira, no? Ay okay, no? Okay naman ang naging satisfaction ratings, no, ng ating presidente and of course ng ating vice president, no, na si VP Inday Sara. At yung bida-bida at binibida nila, no, at binibida ng administrasyon na to, no, na si Romualdez, abay, drink moderately. Diba? So, kitang-kita mo talaga dito mga lods, no? Kung sino talaga ang mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan based sa kanilang performance. So, obvious na obvious talaga na andyan pa rin ang tiwala, no, ng taong bayan. Diba? Lalo na, no, sa ating DepEd Secretary and VP Inday Sara. Kasi diba, despite of all na nangyayari, no, sa politika ngayon, pero hindi pa rin natitinag ang tiwala ng mga tao, no, kay VP Inday Sara.
Ito ang gayahin nyo. Viral po sa social media ang pagtanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa dapat sana'y photo opportunity para sa turnover ng 20 milyong pisong tulong para sa lalawigan ng Albay. Sa video, tatayo na sana si Albay Governor Al Francis Pichara para sa seremonya ng pagtanggap ng tulong ng lalawigan kaugnay ng epekto ng pagsabog ng Bulkang Bayuan mula sa Pangulo. Pero pinigilan ito ng Pangulo at sinabing hindi niya nais na gawin pa ang ganitong photo opportunity. Naunang sinabi ng Pangulo na hindi niya nais sa mga papoging photo op dahil napokornihan siya. Narinig kasi sa video ang sinabi ng Pangulo, huwag gawin ang ganitong photo op sa kanyang panahon. Git ng Pangulo na pera ng taong bayan ang pinagkaloob na tulong sa provincial government. O, di ba? Romualdez, makinig ka. Ang ipinagmamayabang yung tulong galing mismo din sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Ang kakapal, no? May iba pa nagsabi, buti pa si Romualdez tumulong 125 million sa Mindanao. Bakit pera niya? Galing sa bulsa niya? Kapal! 'Di ba? Kaya talagang 'di ba nakakamiss si Tatay Digong kasi pag yan sila tumulong, walang mukha nila. Pag yan sila tumulong, 'di ba? Hindi sila makapal ang mukha. 'Di ba pag yan nga tumulong ang nilalagay nila doon, pag for example, tumutulong sila sa ibang lugar, 'di ba ang nilalagay doon sa supot is from the people of Davao City. Yan, 'di ba? Hindi katulad sa iba diyan, 'di ba? Pinagsisigawan nila na tumulong tayo sa ano, tumulong tayo. Pera mo. 'Di ba? Kaya ang kakapal talaga ng mukha, 'di ba? Proud na proud kayo diyan. May mga nag-comment pa no. Buti pa si Romualdez, yung 125 million ibinigay sa Mindanao. Tumulong sa Mindanao. 'Di ba? Tumulong sa Davao. 'Di ba? Kaya ang mga Pilipino nagsasawa na sa mga politikong nagpapapogi. Nagsawa na sa mga politikong ang yayabang. Akala mo talaga, ano? Akala mo talaga pera nila eh. Kakapal talaga. Tapos kung tumulong yung lalo na yung kampo ni Romualdez, ang laki-laki ng pagmumukha ni Romualdez dun sa tarpaulin. My God, hindi ba kayo nahiya? Proud pa kayo? Pabor ba kayo dito mga lods? Kasi isa sa mga pwedeng mangyari pag naamyendahan na ang konstitusyon, di ba? Or natuloy yung charter change. Anytime kasi sa pagkakaintindi ko lang although ang pina-frontline nila ngayon is para daw sa ekonomiya, para daw sa mga Pilipino, di ba? Pero, sa totoo lang, posibleng pwedeng mangyari na ang isa sa magiging rason, 'di ba? Bakit nila minamadaling amyendahan ang konstitusyon ay para patagalin ang termino ng isang presidente. Possible 'yon, 'di ba? Yan yung naiintindihan ko eh. Although para daw yung mga foreign investor ay mas makalapit daw sa Pilipinas, no? Ang dami nilang mga sinasabi, 'di ba? Pero hindi natin maipagkakaila na pwedeng mangyari kasi naamyendahan eh, 'di ba? Kumbaga binago na nila no ang konstitusyon. And anytime pwede nilang isingit no ang pagpapahaba ng termino ng isang presidente. So, ang tanong dito, pabor ba kayo? Kung mangyari iyan, pabor ba kayong pahabain ang termino ng isang presidente? Lalo na ngayon na ang president ay si President BBM. Para sa akin mga lords, it's my opinion, hindi ako pabor. Hindi ako pabor na pahabain ang termino no ni President BBM. Pabor ako na tapusin niya yung kanyang term, no? So sinusuportahan natin ngayon ang ating presidente. Pero hindi ako pabor no na mas pahabain pa ang termino at mas patagalin pa si President BBM sa pwesto. Lalo na sa nangyayari ngayon. Kasi sa totoo lang, pag pinatagal, di ba, talagang maghahari-harian yung si Romualdez. Kitang-kita mo naman ngayon, di ba? Di ba? Kasi freedom yun eh. Di ba? Kumbaga, freedom ng mga Pilipino ang mamili ng kanilang leader. And freedom din ng mga Pilipino kung hindi na satisfied, no, ang mga Pilipino sa isang leader, kaya may halalan. Di ba? Kaya, kailangan maghalal ng panibagong leader. It's because it's our freedom. It's our freedom to choose, 'di ba? And kalayaan natin 'yun na mamili at karapatan natin 'yun. Sorry to say, mabait si President BBM. Yes.
pinaglaban natin siya during election, yes, pero wala sa plano at wala sa usapan, no, yung pagpapatagal ng kanyang termino. At sa nakikita natin ngayon mga Lods, no, to analysis ko lang to I'm sure, kasi mostly din ng mga Pilipino na papansin din ito Feeling ko mga Lods, gusto rin talaga ni President BBM, no, yung charter change. Actually, sinabi naman niya, di ba? Pero para daw sa ekonomiya. Pero I don't think so para sa ekonomiya. So, ang ginagawa niya, di ba? Para sa akin lang to So, ang ginagawa ni President BBM, kasi of course, di ba, magiging iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Kung sa kanya mismo manggaling na, ayun, charter change, di ba, para tumagal ako sa pwesto, di ba? Parang iba yung impact sa mga tao. So, ang ginagawa niya ngayon, yung Kongreso, di ba? Lalo na, tingnan mo, si Romualdez, ang ingay, di ba? Para si Romualdez lang ang mapuputakti kung medyo hindi kinagat ng tao. So, safe si President BBM. Kaya pansinin mo, di ba? Mag-comment siya sa charter change, medyo hindi, di ba? Hindi niya dinidiin. Pero lately lang, di ba? Parang nagpapahiwatig na siya. Pero kitang-kita mo ang pattern Ang mga kongresista ang parang agresibo, no? Ang kampon ni Romualdez ang agresibo. Kasi naman, alam nga namang ang president ang mag-initiate niya, di ba? So magiging iba yung tingin ng mga Pilipino sa kanya. Di ba? Baka akalain gahaman sa kapangyarihan or gusto pang mag-stay long, di ba? So ayun, no? Medyo off, medyo hindi okay. Di ba? May mga nababasa nga akong comment ng ibang mga loyalista, di ba, na 20 years pa dapat, no, si President BBM, parang hindi ba kayo kinilabutan sa sinasabi nyo? Di ba? Yes, mabait si President BBM, no? So, ramdam naman natin yung puso niya sa mga Pilipino. Pero, in this matter, hindi. So, tapusin lang ni President BBM ang kanyang termino, 6 years is enough for him. Di ba? And, let's see sa next election. And, gusto kong maranasan at maramdaman ang leadership, no? Although nararamdaman na natin ngayon yung leadership ni VP Inday, pero gusto ko maramdaman ang leadership ni Inday Sara pag siya na ang naging presidente. I'm really excited. I'm just so excited na mangyari yan. 'Di ba? Kaya no sa pagpapatagal ng termino. Para lang yan kay Apo Lakay, 'di ba? So pinatagal ng pinatagal. So we have the freedom to choose, guys. Let the people speak and let the people decide, 'di ba? Kung sino ang sa tingin nilang magiging next na leader ng bansa. And I'm really sure na hindi ikaw yun, Romualdez.